kapares. Ngayon magluluto naman tayo ng rilinong bangus. Okay. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon ngayong araw na ito, araw na Webes po mga kapares. Ngayon po ay ako magluluto ng rilinong bangus. Hindi na po, ito pinilatuko ko na po sa maligis pagka wala po ispan na mahaba. Ayan, ito mga kapares, at aking imamarinate na ito, malalagyan natin ng tuyo, syempre. Ayan mga kapares, kailangan pasarapin natin ang ating, kailangan iwasan nating masira yan, mabutas. Kasi hindi na siya maganda mga kapares. Ayan, marinate natin at ang magkalasa ang ating rilinong bangus ang balat. So, lalagyan natin siya ng kalamansi. Ayan. Lagay natin dyan para siya ay magkalasa mga kapares. Tapos siyempre lalagyan din natin siya ng paminta mga kapares. Yan lang yan, lagyan lang natin ng paminta, and then yan, ganyan lang siya, imamarinate natin siya dyan, and then para mas kumapit yung lasa niya, kailangan natin siyang lagyan ng kaunting asin, mga kapares. Ilalagyan natin siya ng kaunting asin. Kahit na mayroon siyang tuyo, kailangan pa rin yan mag-absorb ng asin para talagang kumapit yung lasa sa kanyang balat mga kapares. Ayan, ganyan lang po. At hayaan lang natin siya dyan, and then takpan lang po natin. Siyempre para hanggang tayo habang tayo nagpiprepare doon sa kanyang palaman sa loob ng kanyang tiyan. Yan mga kapares, habang-abang lang po ha. At ganyan lang po siya mga kapares, simple lang yan. Mamaya lang okay na siya. Sige po, mamaya po ulit. Ito, ilalaga ko na po itong laman ng bangus para mamaya mapalamig at mahimay-himay na po yung tinik ng bangus, or mahimay na siya sa tinik para mamaya may isang kutsara po. Lagyan din natin siya ng kaunting paminta mga kapares. Kaunti lang, yung tipong tama lang. Ganun lang po yan mga kapares. Lalaga ko na lang po siya. Hindi na simpleng laga, kaunting kulo, ahon na po yan. Ganun lang po yan mga kapares. At abang-abang lang nyo mga kapares. Mamaya po ulit. Bye po. Good morning mga kapares. At ito na nga yung aking gagawaing rilinong bangus. At tatanggalan ko na po siya ng tinik mga kapares. Bagamat hindi ko na mabibideo, gawa ng busy po ang aking mga tauhan.
at ako rin ay yan, at ako nga po yung magtatanggal ng tinik nito mga kapares. Kaya abang-abang lang po mga kapares kung anong gagawin ko sa relino ng bangus at kung ano nga ba ang mga rekado nito. Mamaya po ay makikita nyo lahat yan mga kapares. Yan, mamaya po uli. Ayan mga kapares, at ako ay magigisa ng para sa aking relino ng bangus. Lagyan ko ng bawang. Kung makikita nyo yung bawang ko. Hindi ako'y solo po at nasundo ng bata yung aking katulong. Kaya nasulo po ako mga kapares. And then lalagyan natin ng sibuyas mga kapares. Pasensya na po mga kapares at solo po ako. Maglalagay po tayo ng yan. At baka masunog. Yan. Ito lalagyan natin. Pero ito maglalagay tayo na bell pepper para buwang yung ating sabay na natin ang sibuyas na puti. Pasensya na po kayo mga kapares, magalaw ang aking camera kasi nga po solo po ako. Tapos igisa na po natin ang karne. Itong giniling, ito po yung pahalos puro laman, pigi. Yan po yung pinagiling ko para mabilis lang po siya maluto mga kapares. Ganyan lang po siya mga kapares at abang lang po sa piging mga kapares at mamaya po ay makikita. Mamaya po ulit. Ngayon mga kapares, at lalagyan ko po siya ng paminta mga kapares. Malapit na po siyang maluto at yan, pasensya na po kayo at wala po tayong tagahawak ng camera kaya ganyan po ang ating video. Yan, at ilalagay ko na po yung isda. Ito po yung bangus. Yan, lalagay na po. Inalisan ko na po yun ng tinik mga kapares. Yan. Yan, at ilalagay na po natin at ihahalo natin yan. Abang-abang lang po mga kapares dahil nga wala po akong video kaya ganyan po. Pasensya na po mga kapares. Ayan mga kapares, at yan na nga po. At ilalagay ko naman ang rino mga kapares. Ayan. Pasensya na po kahit makalog ang aking video. Gawa nga nang wala po tayong taga-video at wala pa yung dalawa rino. Mamaya po ulit mga kapares. Mga kapares, at ilalagay ko na ang carrots. Ayan, lalagay na natin yan. Sama-sama na yan. Ayan, at saka ito po. Kinchay po. Kinchay. Pwede natin kamay natin para masaid yung at malinis naman po ang aking kamay at ako'y lagi naglilinis at naghuhugas ng aking kamay at ito nga po ay pansarili naman pero iba yun yung lagi malinis ang inyong kamay bago kayo humawak ng pagkain para malinis ang inyong pagkain palagi. Mga kapares, yun lang naman ang paalaala nyo sa pares or nigulo to. Ayan, ilagay na rin natin ang gisan fish mga kapares. Ayan, ilagay na natin yan at siyempre yan ang kailangan yan. And then ilagay na rin natin ang oyster. Ito yan, pampalasa pa rin po yan mga kapares. At pangalawa, ilagay na rin natin ang asukal syempre mga kapares. Ito yan. At ang panghuli, ilalagay natin ang pasas mga kapares. Ilagay ko na ang pasas mga kapares. Ayan. Yan, halo-haloy lang natin at mamaya ay okay na po siya at pwede na po natin siyang ipalaman sa relino ng bangus. Kung bakit ganito po karami, napakalaki po ng bangus na aking binili. Yan ang kakalaga ng 312 pesos. Sobrang laki po. Kung may matira man dito, pwede naman pong ulamin. At yan po naman ay templado na at napakasarap.
Siyempre, lalagyan din po natin siya ng itlog pugo. Ayan mga kapares. Ayan, panoorin lang po nyo sa aking channel yan kung ano yung mga rekado niyan at nakalagay mga po lahat dyan. At siguradong mapapawawalan at napakasarap po ng mga kapares. At pagkatapos po niyan, ayan, haluin lang natin ang haluin. At mamaya ng kaunti ay pwede na po yan mga kapares. Ayan, abang lang po. Maya-maya po ulit. Ayan mga kapares, at okay na siya. Palalamigin lang natin and then ilalagay na natin siya sa, papaliman na natin siya sa tiyan ng bangos. Ibabalik at bubuuin uli natin yung bangos. Gagawin uli natin siyang masarap mga kapares ang ating bangos. At ito po ang sangkap ng aking kirlin bangos. At mapapanood naman yung lahat ng videos dyan. Yung mga videos at kung ano yung mga palaman ng aking bangos. Pwede po nyong gayahin sa inyong mga bahay-bahay at pwede rin pong mga panghanda sa inyong mga piyestahan. Yan po ang aking riling bangos. Bagamat iisa po ang aking niluluto, ito po ay pangulam lang namin at hindi panghanda. Pero po ang luto po nito ay special, pwede nyong gayahin sa inyong mga bahay-bahay mga kapares. Yan. Yan lang po mga kapares, mamaya po ulit. Ayan mga kapares, lalagyan ko na siya ng, dahil malamig na po siya, lalagyan ko na siya ng itlog. Yan mga pares. Yan makikita nyo. Para pag nilagay natin siya sa loob ng tiyan, syempre para mabubuo. At marami naman ang gumagawa na yan. Basta marunong ang luto, ganyan talagang nangyayari. Haluin ang haluin, ang lalo sumarap. Yan. Pasensya na kayo ha, maliliit ang itlog ko. Ganyan lang po kasi kalaki ang itlog ko. Pero masarap po yung itlog ko ha. Yan. Haluin lang ng haluin hanggang siya ay ipasok sa tiyan ng bangus. Ayan. Pasensya na kayo sa kitchen ko mga kapares. Napakaliit kaya naman hindi ko mapakita ang mukha ko. Kasi hindi ko maipakita dahil ang aking kapaligiran punong-puno ng kalan. Hindi, sa totoo lang po pag maliit ang yung space. So kahit kakaunti yung kalat, pag nakita ng video, pag nakita sa video, parang marami. So, kung bakit ito lang yung binibidyohan yung part lang kung saan ako nagluluto mga kapares. Kasi nakakalit lang yung space ko. Ayan. Kaya pagpasensyahan ninyo mga kapares. Pagkatapos po niya mga kapares, hinalo ko ng hinalo. Yan po ay ilalagay ko sa loob ng tiyan ng bangos. Ating bubuuin uli ang bangos mga kapares. Kaya yan po yung mangyayari. Ayan mga kapares, at ito na yung bangos na paglalagyan natin ng yan. Yan, napakahaba niyan at napakarami laman yan mga kapares. At sigurado nga halos manira lang yun. Ayan, abang-abang lang po mga kapares. Sisilitan ko na po siya ng nung aking yung aking laman loob ng isda. At ilalagay po natin dito sa loob ng tiyan ng bangus. Ayan mga pares, abang-abang lang po. Mamaya po ulit. Pares, at aking lalagyan na siya ng steak. Pero ingatan po natin, mabutas ang ayan. Kailangan ko, ingat po tayo kasi papangit po siya. Kasi pag pinirito po natin siya, may posibilidad na masira ang loob at doon dumaan yung ating nilagay ng mga rekado. Yan. Kaya hanggat maaari, iwasan po natin na matusok ang balat mga kapares. Ayan. Yan, simple lang po. O paano, ayos na po siya mga kapares. Ang gagawin naman natin sa kanya, and then yan, pwede na po natin siyang baliktad-baliktarin. Lalagyan naman natin siya ng harina. Para siyang hindi masunog yung loob. Ay, itong labas. Ayan, at aking ayusin ito. Ayan. Ayan po. Mamaya po ulit mga kapares. Ayan mga kapares, at lalagyan ko siya ng harina para pag piprito ko ay hindi siya mabutas. At syempre parang buo din yung, lalo din sa may ulo, kailangan talagang lagyan.
sapagkat may laman din yan. So, kailangan natin siyang lagyan ng harina mga kapares. Ayan. Ganyan lang naman po. Pasensya na po kayo at wala akong malaking gamit dito sa aking bahay. Kaya ayan. Sa sobrang laki po nung aking bangus na binili, ay kita naman po nung, oh my goodness. At muntik nang humiwalay ang ulo sa bangus. Ayan. So, bakitad natin siya mga kapares. At ganyan. Roll lang siya. At ganyan lang po siya mga kapares. Simple lang naman magluto ng ganito. Iwasan lang ninyong mabutas kapag kayo ay gumagamit ng spatula. Spatula pala dito. Ayan, ganyan lang po yan. Iwasan yung mabutas ang bangus. Dahil kapag nabutas, papasukin ng mantika hanggang sa mawasak na po lahat yan. Ayan, hindi na po maganda. Ayan mga kapares, at ito na at matatapos na siya. And then isisigang na natin siya sa kumukulong mantika. Mga kapares, huwag po kayong magagalit kung bakit golden brown na nga ang aking mantika sapagkat siya ay mantika ng baboy. So siya po ay aking sinasala at na talagang malinis naman po siya, and then kaysa naman bumili ako ng mantika. Pangalawa, pansarili lang naman namin ito kaya hindi po ako nabili ng mantika dahil pansarili lang naman namin po. Sana maintindihan nyo ako mga kapares pero napakalinis po ng mantika na yun. Golden brown nga lang siya sapagkat siya ay ginagamit ko sa pagpiprito ng lechon. So, pagkagamit na rin, tatapon na po namin to kasi pinagprituhan na ito ng isda eh. Kahit pa sabihin natin may karne ito, pinagprituhan pa rin. Anytime, tapon na rin po. Pagkatapos namin lutuin ito. Yan, ganyan lang po siya mga kapares. At simple lang. Yan, at siyempre sa una talagang isipin mo napakahirap gawin dahil paano nga ba? Diba mga kapares? Pero pag ikaw magluluto, baliwala na lang din yan. Ayan, kita naman yung buong buo siya mga kapares. Oh. Karol ko pa siya. Diba? Pensya na po kayo at talagang matrabaho niyan. Ayan. Ano nga po ba ang gagawin ko para siya ay ayan mga kapares, at sinigang ko na siya. Nandito siya sa golden brown mantika ko. Ayan po ay mantika ng baboy. At yan, at lulutuin na po natin siya dito. Ayan mga kapares. Ayan, ganyan lang po siya. Hanggang sa maluto po siya mga kapares. At ayan, kung makapansin nyo, hindi siya titikit sa kawali kasi nga mayari na po siya. Ganyan lang po siya hanggang maluto. Pwede naman po siyang i-roll, kaya lang maya pa po yun, mga kapares. Ayan, kailangan masabuyan siya ng mantika at maluto yung loob, mga kapares. So palagay mo magkano ano ito sa restaurant na sa Tramway? Mga 1.3 ang order. 1.3 to 1.5. Lagi may putal yan pa. Bawa 1.350. Yan, antayin lang po natin maluto mga kapares. Abang-abang lang po at mamaya po ulit. Ito yung pagpiprito ko sa kanya at hindi pa naman siya pwedeng paligtarin kaya ganyan lang po siya. Maya-maya po ng konti, siguro mga 5 minutes. Pwede na po yan. At siguradong luto na po yung mga kapares. Yan, simple lang po pagluluto ng relleno. Kaya lang, siyempre, marami din po siyang rekado. Hindi
ba? Kailangan niya pagka kayo magpiprito nito, kailangan maraming mantika. Kasi kapag kakaunti ang mantika mo, wala. Pasensya na kayo sa aking mantika, golden brown siya. Pero kita naman niyo, hindi naman po kakapit yung bangus. At siguradong masarap po yan. Ayan, makikita niyo yan. Sobrang laki po. Ano po mga kapares? Laki po ng aking bangus na niluto. Kinabasi. Ayan. Yan, kung mayroon kang isang ganyan, di ba? Mayroon ka ng 1,350. Ang halaga po niyan ay nagkakahalaga ng 1,350 sa mga social na restaurant. Depende na po 'yun. Di ba? Yummy mga kaparis. Tapos ulamin lang namin din. Wow, laway kayo mga kaparis. Naglalaway na ako rin yung nagbibideo sa akin Sabi sa akin, ang dami ko raw gawa, nagluluto ng Paris. Nagluluto ng chowpan. Paano ko pa daw nagagawa mag-relleno? Ay haba daw ng oras pero ang bilis ko lang daw ginagawa. Siyempre kapag ikaw ay magluluto, sabi nga, baliwala lang, kahit matagal, parang madali na lang din sa'yo. Kahit matagal yung ginagawa mga kapares. Ganyan-ganyan lang siya mga kapares. At talagang yan yung mamayayami na po yan. I-roll na po natin siya mga kapares. At pwede naman na siyang i-roll. Kaya ayan. Ayan mga kapares, at i-roll ko na i-roll ko na po siya, babaligid ko na kahit sumusunod na yung ulo niya. At yun, okay lang po yun at buntot lang naman po yan. Ayan. Hindi natin maiiwasan, sorry mga kapares. Yun naman yung pinakabuntot, hindi na siya. Pasensya na po kayo, yung buntot lang naman po yun. And then gagawin pa rin natin masarap siya mamaya at lalagay natin siya sa mamaya. Ayan mga kapares. Siyempre bubuhusan natin yun at gagamitin ko pa rin yung buntot na yun pang profile, thumbnail po yun mamaya. Ayan mga kapares, kita naman yung buong buhusan mga kapares. Nabali lang yung buntot kapag alam naman natin na napakalaki na ng isdang ito. Ito ba? Ayan, ganyan lang po yan. Hanggang siya maluto na po siya mga kapares. Abang-abang na po mga kapares, mamaya po ulit. Maganda ba? Ayan Sige. Yan, magandang tanghali mga kapares at ngayon ay nauluto ko na ang aking rellenong bangus. Yan po ang relleno ni kapares. Ayan, at yan po ang ulamin namin ngayong tanghali, araw ng Huwebes. At yan po ang aking niluto for today. Yan po ang vlog ko. Pasensya na po kayo, wala akong vlog dun sa aking parisahan sapagkat napakaulan po kagabi. Bagamat pinakyawan po kami ng isang truck na malaki. Nagagawa sila ng CCTV. Sila po ay napakarami nila. Kaya naubos din yung aming paninda. Siyempre salamat pa rin sa ating Panginoon. Kung hindi sa Kanya, siyempre hindi tayo gagabayan. At ayan, ipinagbigyan naman tayo. At ayan nga po ang aking niluto for today, ang rellenong bangus ni kapares. Sana patuloy nyo akong suportahan sa aking vlog for sa araw-araw. Sana sana hindi kayo magsawa sa aking mga vlog na ina-upload. At ayan, at bago-bago naman po lagi araw-araw ang aking na-upload. At hindi po pa ulit-ulit. Bawat araw, iba't ibang klaseng menu po ang mapapanood nyo sa akin. Bagamat kakaunti naman po, ay ayan, pinakikita ko naman po sa inyo napakasarap niyang aking niluto ngayong araw na ito. Yan po, salamat po sa lahat ng mga nanonood sa akin ng mga video. Ayan, advance Merry Christmas mo. Advance Merry Christmas po uli sa inyo. Pasensya na kahit nautal ako, sobrang pagod ko na sa dami ng ginagawa ko mga kapares.
Ayan, salamat po sa mga viewers ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po talaga. God bless po sa inyong lahat. Ayan, thank you po. Ayan, hanggang dito na lang po. Salamat po.